Ang tunog ng folder na ibinagsak sa kanyang mesa ay parang isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Pack your things. You're fired. Umalinggaw ang boses ni Sir David sa buong opisina. Tumigil ang pag-type ng lahat. Naramdaman ni Clara ang daan-daang matang nakatutok sa kanya, bawat isa ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nanigas siya sa kanyang kinaupuan, hindi makapaniwala sa narinig. Bakit? Anong ginawa ko? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang iniaangat ang kanyang tingin. Nakatayo si Sir David sa harap niya, namumula ang mukha sa galit, at nakaturo ang daliri sa pinto. Hindi mo ba narinig? Bingi ka ba? Sabi ko, umalis ka na. Now. Gusto niyang magtanong. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Alam niyang wala siyang ginawang masama. Sa loob ng 3 taon niya sa kumpanya, ibinigay niya ang lahat. Overtime na walang bayad, mga proyektong hindi naman sakop ng trabaho niya, lahat iyon ay tinanggap niya ng walang reklamo. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay parang bulang naglaho. Ang mga katrabaho niya na dati ngumingiti sa kanya ay ngayoy nakayuko, pilit na iwinawaksi ang kanyang tingin, takot na madamay. Walang kahit isa ang tumayo para sa kanya. Sa isang iglap, siya ay naging isang estranghero. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Para siyang pinipiga na ubusan ng hangin. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang kanyang lumang bag, at inilagay ang ilang personal na gamit. Isang maliit na picture frame ng kanyang mga magulang. Isang mumurahing ballpen. Ang kanyang cellphone. Iyon lang. Naglakad siya palabas ng opisina na parang isang multo. Bawat hakbang ay napakabigat. Hindi niya nilingon ang sinuman. Sa paglabas niya ng glass door ng building, doon bumuhos ang lahat. Hindi lang ang malakas na ulan, kundi pati na rin ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sumabay ang langit sa kanyang pagdadalamhati. Agad na nabasa ang kanyang manipis na blouse at buhok. Ang lamig ng ulan ay gumapang sa kanyang mga buto, ngunit wala itong panama sa panlalamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng sasakyan ay malabo sa kanyang paningin dahil sa mga luha. Ang mga busina ay parang mga bulong na lang sa malayo. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mga salita ni Sir David na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. You're fired. Paano na ang upa sa apartment? Ang perang ipinapadala niya sa kanyang mga magulang sa probinsya. Ang mga pangarap niyang unti-unti niyang binubuo ay gumuho sa isang hapon lang. Napayuko siya, hinayaan ng ulan na itago ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya, siya na ang pinakawalang kwentang tao sa buong mundo. Isang kabiguan. Sa kanyang paglalakad, habang nakayuko at basang-basa, isang kislap ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa gitna ng maruming tubig baha na umaagos sa kalsada, may isang bagay na kumikinang. Huminto siya. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Hindi siya nagkakamali. Ito ay isang singsing. At hindi lang basta singsing. Kahit sa dilim ng papalubog na araw at sa gitna ng ulan, kitang-kita niya ang pambihirang ganda nito. Isang malaking diamante sa gitna, napapalibutan ng maliliit na bato. Mukha itong antiko at napakamahal. Yumuko siya at maingat itong dinampot. Nang mahawakan niya ito, naramdaman niya ang bigat at lamig nito sa kanyang palad. Para itong isang piraso ng bituin na nahulog mula sa langit, isang bagay na hindi nababagay sa marumi niyang kamay. Sino ang makakawala ng ganito kahalagang bagay? Hawak-hawak ang singsing, sandali niyang nakalimutan ang kanyang problema. Para itong isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng kanyang kadiliman. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang pinunit ng isang nakabibinging tunog. Isang malakas na pagpreno ng gulong sa basang kalsada. Sinundan iyon ng isang karumal-dumal na tunog ng bakal na yumuyupi at salaming nababasag. Napalingon si Clara. Sa di kalayuan, isang itim at mamahaling kotse ang bumangga sa isang post ng ilaw. Binaluktot ang harapan nito na parang papel at umuusok ito ng maitim. Sandaling natigilan ang lahat. Ang mga tao sa paligid ay napahinto, gulat na nakatingin. Pero si Clara, hindi. Nabitawan niya ang lahat ng iniisip, ang kanyang trabaho, ang kanyang gutom, ang kanyang kalungkutan. Maging ang singsing na hawak niya ay halos malimutan na niya. Isang buhay ang nasa panganib. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya. Tumakbo siya papalapit sa nagkawasak-wasak na sasakyan, kasabay ng pagsigaw ng mga tao na huwag siyang lumapit.
Ang amoy ng gasolina at nasusunog na goma ay tumama sa kanyang ilong. Habang papalapit, nakita niya ang isang lalaking walang malay sa loob. Ang ulo nito ay nakasubsob sa manibela at may dugo na umaagos mula rito. Sinubukan niyang buksan ang pinto sa driver's side. Nakalock. Kinabog niya ang bintana. Sir! Sir, gising! Walang sagot. Nakita niyang nagsisimulang magliyab ang ilalim ng makina. Panik. Takot. Pagtulong. Iyon lang ang nasa isip niya. Sinubukan niya ang pinto sa kabilang panig. Nakalock din desperada, kinuha niya ang isang piraso ng bakal na nabaklas mula sa poste at buong lakas na ipinukpok sa bintana ng sasakyan. Isa. Dalawa. Sa pangatlong pagpukpok, nabasag ito. Maingat niyang inalis ang mga bubog at pinilit na abutin ang lock ng pinto sa loob. Sa wakas, bumukas ito. Ang usok ay lalong lumalakas. Alam niyang paubos na ang kanyang oras. Hinilan niya ang lalaki palabas. Mabigat ito, ngunit sa tulong ng adrenaline, nagawa niyang kalagkarin ito palayo sa sasakyan. Ilang metro lang ang layo nila nang biglang sumabog ang harapan ng kotse sa isang malaking bola ng apoy. Napahiga si Clara sa kalsada, yakap-yakap ang ulo ng estranghero para protektahan ito. Ang init ng pagsabog ay dumampi sa kanyang likod. Nanginginig ang buo niyang katawan. Tumingin siya sa lalaking nasa kanyang mga bisig. Wala pa rin itong malay. Hinawakan niya ang pulso nito. Mahina. Ngunit naroon pa. Buhay pa siya. Ang tunog ng sirena ng ambulansya ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Dumating ang mga paramedic, mabilis at epesyente. Inilagay nila sa stretcher ang lalaking walang malay, at sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Clara na para siyang hangin na hindi nakikita. Miss, ayos ka lang ba? Sumama ka na rin sa ospital, sabi ng isang paramedic na nakapansin sa nanginginig niyang katawan at sa mga galos sa kanyang braso. Hindi siya nakasagot. Tumango lang siya, at bago pa niya maintindihan ang lahat, nasa loob na rin siya ng ambulansya, kaharap ang lalaking iniligtas niya. Sa buong biyahe, ang mga mata niya ay nakatutok sa dibdib ng lalaki, tinitiyak na ito ay gumagalaw pa rin, pataas at pababa. Pagdating sa emergency room, mas lalong naging magulo ang lahat. Ang mga nurse at doktor ay nag-uunahan. Dinala ang lalaki sa isang silid at naiwan si Clara sa labas. Kinausap siya ng isang pulis, tinanong ang pangalan niya at kung ano ang nakita niya. Sinagot niya ang mga tanong ng mekanikal, ang isip niya ay lumilutang pa rin. Nang matapos ang lahat, naupo siya sa isang malamig na upuang plastik sa pasilyo ng ospital. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa amoy ng ulan sa kanyang damit. Ngayon niya lang naramdaman ang pagod. Ang sakit ng kanyang mga galos. Ang lamig na tumatagos sa kanyang mga buto. Isinara niya ang kanyang palad. Nandoon pa rin ang singsing. Ang bigat nito ay isang paalala sa kakaibang gabing ito. Itinago niya ito sa kanyang bulsa, pakiramdam niya ay isang magnanakaw na nagtatago ng ebidensya. Ano ba ang ginagawa ko rito? Tanong niya sa sarili. Hindi niya kaano-ano ang lalaki. Dapat ay umuwi na siya kung mayroon man siyang matatawag na tahanan. Ngunit may isang puwersang pumipigil sa kanya na umalis. Kailangan niyang malaman kung ligtas ang lalaking iyon. Ilang oras ang lumipas. Dahan-dahang humupa ang mga tao sa ospital. Tanging siya na lang at ang ilang nag-aantay na pamilya ang naiwan. Napapikit siya, sinusubukang labanan ang antok, nang marinig niya ang tunog ng mga takong napapalapit. Dahan-dahan at may otoridad ang bawat tapak nito sa sahig. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Isang babae ang nakatayo sa di kalayuan, suot ang isang mamahaling itim na bestida at perlas sa leeg. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan at yaman. Kinakausap niya ang isang doktor, at kahit mula sa malayo, ramdam ni Clara ang panlalamig sa presensya nito. Nang lumingon ang babae, nagtama ang kanilang mga mata. Naglakad ito papalapit sa kanya. Ang mga mata nito ay matalas, sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Kitang-kita ni Clara ang pandidiri sa mukha ng babae, habang tinitingnan nito ang kanyang marumi at basang damit, ang magulo niyang buhok, at ang pagod sa kanyang mukha. Ikaw ba si Clara Santos? Tanong ng babae. Ang boses nito ay kalmado ngunit malamig na parang yelo. Tumango si Clara, hindi makapagsalita. Naramdaman niya ang pagnanais na magtago, na maging singliit ng langgam para hindi mapansin. Ako si Donna Elvira de Villa.
Inaako ni Marco ang lalaking dinala mo rito. Marco. Iyon pala ang pangalan niya. Nagpapasalamat ako sa ginawa mo para sa anak ko, sabi ni Donna Elvira, ngunit ang tono niya ay walang bahid ng anumang pasasalamat. Para itong isang transaksyon. Malaki ang utang na loob namin sa iyo. Binuksan ng babae ang kanyang Hermes na bag at kumuha ng isang checkbook at isang Montblanc pen. Sumulat ito ng mabilis, pinirmahan, at iniabot sa kanya ang isang pirasong papel. Isang tseke. Ito ay sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay. Para makahanap ka ng mas disenteng trabaho at tirahan, sabi ni Donna Elvira. Ang bawat salita ay parang sampal. Kunin mo na ito. At pagkatapos, umalis ka na at huwag nang magpakita sa amin kailanman. Tinitigan ni Clara ang tseke. Hindi niya makita ang eksaktong halaga, ngunit alam niyang napakalaki nito. Sapat na para malutas ang lahat ng kanyang problema. Ang upa. Ang perang para sa kanyang mga magulang. Lahat. Ngunit kasabay noon, naramdaman niya ang isang kirot sa kanyang puso. Ang pagtulong niya ay hindi para sa pera. Galing iyon sa kanyang puso. At ngayon, nilalagyan ng presyo ang ginawa niya. Para siyang ipinagtatabuyan na parang isang pulubi. Dahan-dahan, itinulak niya pabalik ang kamay ni Donna Elvira. Hindi ko po kailangan yan, ma'am, sabi niya sa mahinang boses, ngunit may diin. Ginawa ko lang po kung ano ang tama. Nagulat si Donna Elvira. Tumaas ang isang kilay nito na para bang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ngunit bago pa ito makapagsalita, lumapit ang doktor na kausap niya kanina. Ang mukha ng doktor ay seryoso. Donna Elvira, sabi ng doktor. Naging stable na si Emer de Villa pero he slipped into a coma. Hindi namin masabi kung kailan siya magigising. Parang gumuho ang mundo ni Donna Elvira. Nawala ang kanyang matigas na postura at napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ano? Anong ibig mong sabihin? His body is stable but his mind has shut down. We will do everything we can, paliwanag ng doktor. Pagkatapos ay lumingon ito kay Clara. You are the one who saved him, correct? Tumango si Clara. Minsan, sa mga kasong tulad nito, malaki ang naitutulong ng tinatawag naming connection therapy. Ang presensya ng taong huling nakasama ng pasyente, bago ang trauma o ang taong nagligtas sa kanya, ay maaaring maging isang anchor para sa isip niya para bumalik. Tumingin ang doktor kay Donna Elvira. Her presence might be the key. Natahimik si Donna Elvira. Tiningnan niya si Clara, hindi na may pandidiri, kundi may halong desperasyon at pag-aatubili. Ang babaeng gusto niyang paalisin ilang minuto lang ang nakalipas ay siya na palang huling pag-asa ng kanyang anak. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga aparato sa ospital. Sa wakas, huminga ng malalim si Donna Elvira. Ang kanyang mga mata ay muling naging matigas at malamig. Hinarap niya si Clara, ang kanyang desisyon ay buo na. Pupunta ka sa Tagaytay, sabi niya, hindi bilang isang pakiusap kundi isang utos. Aalagaan mo ang anak ko. Napatingin si Clara sa kanya, naguguluhan. Pero tandaan mo to, dagdag ni Donna Elvira, ang bawat salita ay may babala. Isa ka lang empleyado. Wala nang iba. Ang biyahe papuntang Tagaytay ay binalot ng isang mabigat at hindi komportableng katahimikan. Si Donna Elvira ay nakaupo sa likod ng kanyang Mercedes-Benz, habang si Clara ay nasa tabi ng driver, nakayuko at tila takot gumalaw. Bawat kilometrong tinatakbo ng sasakyan ay naglalayo sa kanila mula sa magulong syudad, ngunit para kay Donna Elvira, dinadala niya ang gulo sa mismong teritoryo niya. Tiningnan niya ang refleksyon ng babae sa salamin. Clara Santos. Ang pangalan ay parang ordinaryo, ngunit ang ginawa nito ay hindi. Iniligtas nito ang kanyang anak, iyon ay isang katotohanang hindi niya maitatanggi. Ngunit sa mata ni Donna Elvira, nasanay sa mga taong laging may motibo, ang bawat kabutihan ay may katumbas na presyo. At ang pagtanggi ng babae sa tseke, hindi iyon tanda ng kabutihan para sa kanya. Iyon ay tanda ng mas malaking ambisyon. Ang mga tulad niya, hindi sila nakukontento sa maliit na halaga, isip ni Donna Elvira, habang ang mga puno sa gilid ng daan ay mabilis na dumadaan. Gusto nilang pumasok sa pamilya. Gusto nilang makuha ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit pumayag siya sa suhestyon ng doktor. Upang mabantayan ang babaeng ito. Mas mabuting nasa loob siya ng kanyang hawla,
kung saan bawat galaw ay nakikita niya, kaysa nasa labas na malayang gumawa ng kung anong kwento sa media. Nang pumasok ang sasakyan sa malaking gate ng kanilang rest house, bumungad sa kanila ang isang mansyon na napapalibutan ng malawak at perpektong hardin. Nakita ni Donna Elvira mula sa gilid ng kanyang mata kung paano namilog ang mga mata ni Clara, kung paano ito napanganga sa laki at ganda ng property. Isang ngisi ng pagkainis ang sumilay sa labi ng Donya. Siyempre. Ngayon lang siguro siya nakakita ng ganitong lugar. Pagbaba nila ng sasakyan, agad silang sinalubong ng mga kasambahay. Manang Faye, ihatid mo siya sa kwarto niya, utos ni Donna Elvira, ang boses ay malamig at walang emosyon. Sa guest room po, Senora, tanong ng matandang kasambahay. Hindi, mabilis na sagot ni Donna Elvira, tinitingnan si Clara mula ulo hanggang paa. Sa quarters. Doon siya nababagay. Naramdaman niya ang pagkabigla sa mukha ni Clara, ngunit hindi ito nagsalita. Mabuti. Gusto niya ng isang taong marunong sumunod. Isang taong alam ang kanyang lugar. Sumunod si Donna Elvira habang hinahatid ni Manang Faye si Clara sa maliit na kwarto sa likod ng kusina. Maliit ito, siksikan, at may isang maliit na bintana na nakaharap sa pader. Ito ang magiging kwarto mo, sabi ni Donna Elvira. Ang sakop lang ng teritoryo mo ay ang silid na ito, ang kusina, at ang silid ng anak ko sa ikalawang palapag. Maliwanag ba? Bawal kang magpagala-gala sa ibang bahagi ng pamamahay na ito. Opo, ma'am, sagot ni Clara, ang boses ay halos pabulong. Ang trabaho mo ay alagaan si Marco. Palitan ang kanyang swero kung kinakailangan, basahan siya ng libro, kausapin mo siya. Gawin mo ang lahat ng sinabi ng doktor. Bukod doon, wala ka ng ibang gagawin. At lalong wala kang karapatang kausapin ang kahit sino sa pamilya namin na darating dito. Pagkatapos ibigay ang kanyang mga utos, tinalikuran na niya si Clara. Nagtungo siya sa kanyang opisina, ang kanyang control center. Dito nakalagay ang mga monitor para sa lahat ng CCTV camera sa buong mansyon. Umupo siya sa kanyang malambot na upuan, ang mga mata ay nakatutok sa screen na nagpapakita ng silid ni Marco. Ilang minuto ang lumipas, pumasok si Clara sa silid. Dahan-dahan, na parang natatakot na makabasag ng kahit ano. Lumapit siya sa kama kung saan nakahiga ang kanyang anak, walang malay, napapalibutan ng mga makina. Pinanood ni Donna Elvira ang bawat galaw ng dalaga. Pinanood niya kung paano nito pinunasan ang noo ni Marco gamit ang isang mamasa-masang bimpo. Pinanood niya kung paano nito inayos ang kumot na bumabalot sa kanyang anak. Walang mali sa ginagawa nito. Masyadong perpekto. At iyon ang mas lalong nagpapahinala sa kanya. Lahat ng ito ay isang palabas, bulong ni Donna Elvira sa kanyang sarili, habang nakatitig sa monitor. Isang mahusay na pag-arte. Kinuha ni Clara ang isang libro mula sa bedside table at nagsimulang magbasa. Ang boses nito ay mahinahon, malambing, na parabang kinakantahan nito ang kanyang anak para patulugin. Pinanood ni Donna Elvira, ang kanyang mga daliri ay marahang tumatapik sa makinis na kahoy ng kanyang mesa, nag-aantay. Nag-aantay siya ng pagkakamali. Isang senyales. Isang sulyap na magpapakita ng tunay nitong kulay. Ngunit wala. Ang babae ay tila perpekto. Masyadong perpekto. At sa mundo ni Donna Elvira, ang perpeksyon ay isang maskara. Itinaas ni Clara ang kanyang kamay upang ayusin ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Marco. Isang simpleng kilos, puno ng pag-aalaga. At doon, sa ilalim ng ilaw mula sa lampara sa tabi ng kama, may kumislap. Napahinto sa pagtapik ang mga daliri ni Donna Elvira. Dumiretso siya ng upo, ang kanyang mga mata ay nanliliit, nakatutok sa screen. Ano yon? Ginalaw niya ang joystick sa kanyang control panel, ini-zoom in ang kamera patungo sa kamay ni Clara. Ang imahe ay medyo malabo, hindi kasing linaw ng gusto niya, ngunit sapat na para makita niya ang hugis. Isang sing-sing. Isang sing-sing na may malaking bato sa gitna. Isang pamilyar na kislap. Kumunot ang noo ni Donna Elvira. Sinubukan niyang alalahanin kung saan niya nakita ang ganoong klase ng alahas. Hindi kaya. Hindi. Impossible. Maraming singsing sa mundo na may ganoong itsura. Hindi maaaring iyon ang iniisip niya. Isa lang itong murang imitasyon, marahil. Isang bagay na nabili ng babae sa bangketa para magmukhang kagalang-galang. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Elvira, sabi niya sa sarili.
Hinahanapan mo lang ng butas ang babaeng ito. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa ibang bagay, sa mga papeles sa kanyang mesa, sa mga tawag na kailangan niyang gawin. Ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa monitor, sa kamay ni Clara, sa kislap ng singsing na yon. Para itong isang maliit na tinik na bumaon sa kanyang isipan. Hindi pa niya tiyak. Ngunit isang butil ng mas malalim na pagdududa ang naitanim na sa kanyang puso. Ang babaeng ito na lumitaw mula sa kung saan sa eksaktong sandali ng trahedya. Ang babaeng ito na tumanggi sa pera ngunit agad na pumayag na manirahan sa kanyang pamamahay. At ngayon, ang babaeng ito na may suot na singsing na nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na napakahalaga. Hindi ito nagkakataon lamang. Sa isip ni Donna Elvira, ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magkabit-kabit, bumubuo ng isang larawan na hindi niya gusto. Isang larawan ng isang tusong babae na may maingat na plano. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang hepe ng seguridad. Miguel, sabi niya, ang kanyang boses ay matigas at walang anumang emosyon. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang babaeng nagngangalang Clara Santos. Lahat. Ang pamilya niya, ang mga kaibigan niya, ang pinagtrabahuan niya, ang mga utang niya. Bawat dumi na mahahanap mo. I want it on your desk tomorrow morning. Ibinaba niya ang telepono. Muli siyang tumingin sa monitor. Si Clara ay nakaupo pa rin doon, dahan-dahang binabasa ang libro, ang kanyang boses ay isang banayad na bulong sa tahimik na silid. Sa paningin ng iba, siya ay isang anghel ng awa, isang tagapag-alaga. Ngunit sa mga mata ni Donna Elvira, siya ay isang ahas. Isang ahas na dahan-dahang gumagapang papasok sa kanyang hardin. At sisiguraduhin niyang mapuputol ang ulo nito bago pa man ito makapanuklaw. Ang mga araw sa mansyon ng mga De Villa ay pare-pareho. Ang bawat isa ay nagsisimula sa tunog ng mahinang pagbip ng mga makina na nakakabit kay Marco at nagtatapos sa katahimikan ng malawak na silid. Naging rutina na para kay Clara ang kanyang mga gawain, ang paglilinis, ang pagpapalit ng swero, ang pagsusuri sa mga vital signs. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, ang kanyang mga kilos ay hindi na lang mekanikal. Sa bawat pagpunas niya sa mukha ni Marco gamit ang maligambam na bimpo, hindi na lang isang pasyenteng walang malay ang nakikita niya. Nakikita niya ang maliliit na detalye. Ang maliit na peklat sa gilid ng kilay nito na para bang nakuha nito noong bata pa. Ang hugis ng mga kamay nito, malalaki at malalakas, na ngayon nakapatong lang sa ibabaw ng kumot. Sino ka ba talaga, Marco De Villa? Madalas niyang itanong sa hangin habang inaayos ang kanyang mga unan. Maliban sa pagiging mayaman at ano ang mga pangarap mo? Ano ang nagpapasaya sa'yo? Ano ang nagpapalungkot sa'yo? Wala siyang nakukuhang sagot, maliban sa ritmikong tunog ng makinang tumutulong sa paghinga nito. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit sa tabi ng kama, napansin niya ang isang luma at makapal na libro. Isang nobela ng pag-ibig. Kinuha niya ito. Ang mga pahina ay medyo naninilaw na. Marahil ay sa ina ito ni Marco. Naupo siya sa silyang katabi ng kama. Nag-aalangan pa noong una, ngunit ang katahimikan ng silid ay tila nagyayaya sa kanya. Babasa ako, ha, bulong niya na para bang humihingi ng pahintulot. Baka sakaling marinig mo. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magbasa. Ang kwento ay tungkol sa isang mahirap na dalaga at isang mayamang prinsipe, isang gasgas na tema, ngunit may kung anong mahika sa mga salita. Habang binabasa niya ito ng malakas, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Nadadala siya sa kwento. Sa bawat pahina, ang silid ay tila naglalaho. Hindi na ito isang sterile na sick room, nagiging isa itong hardin, isang palasyo, isang lugar kung saan posible ang lahat. Ang pagbabasa ay naging bahagi ng kanilang araw-araw na ritual. Sa pamamagitan ng mga karakter sa libro, nakakahanap si Clara ng paraan para makipag-usap kay Marco. Ang bawat linya ng pag-ibig, bawat salita ng pag-asa, ay para na ring mensahe niya para sa lalaking natutulog. Isang gabi, matapos basahin ang isang kabanata kung saan nagtapat ng pag-ibig ang prinsipe, isinara ni Clara ang libro. Tinitigan niya ang payapang mukha ni Marco. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng malambot na sinag sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matinding kalungkutan. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Marco. Nakakulong sa sarili niyang isipan. Napayuko siya, at sa unang pagkakataon, nagsalita siya hindi bilang isang tagapag-alaga, kundi bilang si Clara.
Alam mo ba, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na matagal na niyang itinatago. Ang pangarap ko lang naman ay magkaroon ng isang maliit na bahay. Isang bahay na may maliit na hardin sa harapan kung saan pwede akong magtanim ng mga bulaklak. Isang lugar na matatawag kong sarili kong tahanan. Hindi ko kailangan ng mansyon na tulad nito. Gusto ko lang ng lugar kung saan panatag ang loob ko. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa kanyang kamay. Sana magising ka na, dagdag niya. Para makauwi ka na rin sa tahanan mo. Itinaas niya ang kanyang kamay upang punasan ang kanyang mga luha. Habang ginagawa niya ito, tiningnan niya ang kamay ni Marco na pinakamalapit sa kanya. At sa isang iglap, para siyang nakakita ng isang bahagyang paggalaw. Ang hintuturo nito. Kumibot ba yon? Napahinto siya sa paghinga. Tinitigan niya ng mabuti ang kamay. Ilang segundo. Isang minuto. Walang nangyari. Baka guni-guni niya lang. Pagod lang siguro siya. Ngunit ang maliit na sandaling iyon ay sapat na. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Kinabukasan, may bagong sigla si Clara. Ang kanyang mga kilos ay mas magaan. Ang kanyang pagbati kay Marco sa umaga ay mas masaya. May pinanghahawakan na siyang pag-asa. Nang pumasok si Manang Fe, ang matandang kasambahay na laging may dalang ngiti, upang magdala ng kanyang tanghalian, napansin nito ang pagbabago sa kanya. Mukhang maganda ang gising mo, Hija, sabi ni Manang Fe. Ngumiti si Clara. Tingin ko po, Manang, may pag-asa. Ang ngiti ni Manang Fe ay bahagyang nawala. Lumapit ito at bumulong, tinitiyak na walang ibang makakarinig. Mabuti yan, Hija. Pero mag-iingat ka. Kumunot ang noo ni Clara. Po. Mag-ingat saan? Tiningnan ni Manang Fe ang pasilyo bago muling bumulong. Kay Donna Elvira. Hindi siya natutuwa sa pananatili mo rito. Lagi kang pinagmamasdan. Nagtatanong-tanong siya tungkol sa'yo. Mag-ingat ka, Clara. Ang mga tulad niya, gagawin ang lahat para sa gusto nila. Pagkasabi noon, mabilis na tumalikod si Manang Fe at lumabas ng silid, iniwan si Clara na nakatayo. Ang init ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng malamig na takot. Hindi na mapakali si Donna Elvira. Ilang araw na siyang nag-aantay sa ulat mula sa kanyang security chief, at ang bawat oras na lumilipas ay parang isang dagdag na patak ng lason sa kanyang isipan. Ang panonood sa babaeng iyon sa monitor ay hindi na sapat. Kailangan niya itong makita ng malapitan. Kailangan niyang humanap ng butas, isang pagkakamali, isang bagay na magbibigay sa kanya ng sapat na dahilan upang palayasin ito. Tumayo siya mula sa kanyang upuan sa opisina. Sa isang biglaang desisyon, naglakad siya palabas, ang kanyang mga takong ay marahang tumutunog sa makintab na sahig ng pasilyo, patungo sa silid ng kanyang anak. Hindi siya kumatok. Dahan-dahan niyang itinulak pabukas ang pinto. Ang eksenang bumungad sa kanya ay ang parehong eksena na nakikita niya sa monitor. Si Clara ay nakaupo sa tabi ng kama, inaayos ang kumot ni Marco. Ngunit ngayon mas malinaw ang lahat. Ang amoy ng bulaklak sa florera. Ang mahinang tunog ng mga makina. Ang presensya ng babaeng ito sa sagradong espasyo ng kanyang anak. Kailangan mo ba ng kahit ano? Tanong ni Donna Elvira, ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma, ngunit may talim sa likod nito. Nagulat si Clara. Mabilis itong napatayo, ang mga mata ay nagpapakita ng bahagyang takot. Aayos lang po, Senora. Tinitignan ko lang po kung komportable si Sir Marco. Sir Marco. Ang pagtawag nito sa kanyang anak ay parang isang pang-insulto. Napakabastos. Napakapresumida. Naglakad si Donna Elvira palibot ng silid, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok. Kunwari tinitingnan niya ang mga aparato, ang linis ng sahig, ang ayos ng mga gamit. Ngunit ang totoo, ang kanyang buong atensyon ay nasa babae. Mukhang maayos naman ang ginagawa mo, sabi niya, isang papuri na may kasamang lason. Salamat po, sagot ni Clara, nakayuko. Lumapit si Clara sa kama upang ayusin ang unan sa likod ng ulo ni Marco. Itinaas niya ang kanyang kamay upang dahan-dahang alisin ang isang hibla ng buhok sa noo ng lalaki. At doon, sa ilalim ng direktang sinag ng ilaw mula sa bintana, nangyari ito. Ang singsing sa daliri ni Clara ay sumagap ng liwanag. Kumislap ito ng napakatingkad, isang maliit na pagsabog ng apoy at yelo.
Isang kislap na imposible nang hindi mapansin. Napahinto si Donna Elvira. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Hindi na ito malabo, hindi na ito isang hugis lang sa malayo. Malinaw na ngayon. Ang disenyo. Ang hiwa ng diamante. Ang mga maliliit na batong nakapalibot dito. Ang kanyang isip ay bumalik sa isang alaala, isang araw sa kanyang opisina, ilang buwan na ang nakalipas. Hawak niya ang isang maliit at lumang kahon na gawa sa velvet. Ibinigay niya ito kay Marco. Anak, sabi niya noon, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ito ang singsing ng lola mo. 100 taon na ito sa pamilya natin. Ibinibigay lang ito sa babaeng pakakasalan ng isang Davila. Kinuha ito ni Marco, binuksan, at mumiti. It's beautiful, Ma Isabel will love this. Isabel. Ang alaala ay parang isang sampal na gumising kay Donna Elvira pabalik sa kasalukuyan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, nag-aapoy sa galit na hindi niya na sinubukang itago. Lahat ng kanyang pagdududa. Lahat ng kanyang hinala. Lahat ng iyon ay nagkatotoo. Ang babaeng ito ay hindi lang isang oportunista. Isa siyang magnanakaw. Isang bihasang manggaganso. Isang ahas na nakapasok sa kanyang pamamahay, suot-suot ang pinakamahalagang pamana ng kanilang pamilya na parabang pag-aari niya ito. Ang pagtanggi sa tseke. Ang pagpayag na maging tagapag-alaga. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang masalimuot na plano. At ang singsing na iyan ang pruweba. Ang dugo niya ay kumulo. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa kanyang tagiliran. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na sugurin ang babae, nakaladkarin ito palabas ng kanyang bahay. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang laruin ito ng tama. Huminga siya ng malalim, ang kanyang dibdib ay sumisikip sa galit. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit kay Clara, na walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ng donya. Huminto siya sa harap nito, ang kanyang anino ay bumabalot sa maliit na figura ng dalaga. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mata, ang kanyang tingin ay malamig at matalim na parang patalim. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito, ay hindi pa sigaw. Ito ay mas masahol pa roon. Ito ay isang bulong na puno ng yelo at pagbabanta. Ang singsing na yan, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Saan mo nakuha yan? Ang tanong ni Donna Elvira ay parang isang matulis na yelo na bumaon sa dibdib ni Clara. Saan mo nakuha yan? Napatingin si Clara sa singsing sa kanyang daliri, at pagkatapos ay sa nag-aapoy na mga mata ng Donya. Bigla, ang simpleng alahas na yon ay naging isang mabigat na ebidensya sa isang kasalanang hindi niya alam na ginawa niya. Sa kalsada po, nanginginig niyang sagot. Noong gabi po ng aksidente. Bago ko po nakita ang sasakyan ni Sir Marco, napulot ko po ito. Sinubukan niyang magpaliwanag, umaasang maintindihan siya. Madilim po, umuulan, may kumislap po sa may bangketa. Iyon po ito. Ngunit sa halip na pag-unawa, isang tawang mapakla at puno ng pang-insulto ang isinagot ni Donna Elvira. Isang tawa na yumanig sa buong pagkatao ni Clara. Sa kalsada, ulit ng Donya, ang bawat salita ay tumatagos. Isang napakagandang kwento. Napaka-convenient. Nagkataon lang na ang napulot mo ay ang singsing na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi ko po alam di. Sinungaling, sigaw ni Donna Elvira, na wala na ang lahat ng pagpipigil. Magnanakaw. Planado ang lahat ng ito, hindi ba? Ang pagliligtas mo sa anak ko, ang pagtanggi mo sa pera, lahat iyon ay isang palabas para makapasok ka rito. Para makuha mo ang tiwala namin. Bawat salita ay parang isang malakas na sampal. Ang mga luhang hindi niya namalayan ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang kanyang lalamunan ay parang may bumabara. Hindi po totoo yan. Huwag ka nang magpanggap. Humakbang si Donna Elvira at marahas na hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. Hindi sa'yo yan. Ibigay mo sa akin ang pamana ng pamilya namin. Sinubukan ng Donya na hubarin ang singsing sa kanyang daliri, ngunit likas na isinara ni Clara ang kanyang palad. Isang bagay sa loob niya ang nag-alab. Ang singsing na ito sa loob ng mga linggong nagdaan, ito na ang naging simbolo niya ng pag-asa. Ito ang nag-iisang magandang bagay na nangyari sa pinakamasamang araw ng kanyang buhay. Hindi niya ito isusuko.
Bitawan niyo po ako, sigaw ni Clara, ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak at takot. Hinila niya ang kanyang kamay, ngunit mas lalong humigpit ang hawak ni Donna Elvira. Ibigay mo sa akin, sabi. Hindi po. Akin po ito. Napulot ko po ito. Hindi ka lang sinungaling, matigas pa ang ulo mo. Isa kang hamak na babae na galing sa kung saan, wala kang karapatan na suotin yan. Ang mga salitang iyon ang sumira sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Ang sakit, ang kahihiyan, ang pakiramdam na wala siyang halaga, lahat ay sumabog. Huwag, buong lakas niyang isinigaw, ang kanyang boses ay umalingaw sa tahimik na silid. Ito na lang ang nagbigay sa akin ng swerte. Ito na lang ang meron ako. Sa gitna ng kanyang pagsigaw, sa gitna ng kanilang paghahatakan, isang tunog ang pumunit sa tensyon. Isang ungol. Isang mahinang tunog na nanggaling sa kama. Sabay silang napahinto. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Donna Elvira sa kanyang kamay ay biglang lumuwag. Ang kanilang mga hininga ay tila nahinto sa hangin. Dahan-dahan silang lumingon. Ang mga mata ni Marco de Villa, na ilang buwan nang nakapikit, ay bahagyang kumukurap. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, sinusubukang bumuo ng isang salita. Isang milagro. Nabitawan ni Donna Elvira ang kamay ni Clara. Lumapit siya sa kama, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang saya. Anak? Marco, anak, naririnig mo ba ako? Bahagyang gumalaw ang ulo ni Marco. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagbukas. Malabo pa noong una, pagkatapos ay unti-unting lumilinaw. Ang unang tiningnan niya ay ang kanyang ina. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Inay, ang kanyang boses ay mahina at paos, parang kalawang na matagal nang hindi nagagamit. Umiyak si Donna Elvira sa tuwa. Anak! Ako ito. Gising ka na. Salamat sa Diyos, gising ka na. Pagkatapos ay gumalaw ang mga mata ni Marco. Dahan-dahan itong lumingon sa direksyon kung saan nakatayo si Clara, nakatayo roon na parang isang estatwa, basang-basa ang mukha sa luha, magulo ang buhok, at nanginginig pa rin mula sa nangyari. Tinitigan siya ni Marco. Isang mahabang sandali ng katahimikan. Walang pagkilala sa kanyang mga mata. Tanging pagtataka. Pagkalito. At pagkatapos, sa mahinang boses, tinanong niya ang isang katanungan na dumurog sa puso ni Clara ng pira-piraso. Sino ka? Ang unang pumasok sa kamalayan ni Marco ay ang liwanag. Isang liwanag na napakasilaw, na sinundan ng isang mabigat na pakiramdam sa buo niyang katawan, na para bang matagal siyang nakalubog sa ilalim ng tubig at ngayon lang muling nakaahon. Pagkatapos ay ang mga tunog. Isang paulit-ulit na pagbeep sa kanyang kanan. Isang pamilyar na boses na umiiyak habang tinatawag ang kanyang pangalan. Anak? Marco, anak eh. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat. Isang mukha ang unti-unting lumilinaw. Ang kanyang ina. Ang mga luha sa mga mata nito, ang pag-aalala sa kanyang mukha. Inay. Ang salita ay parang gaspang ng buhangin sa kanyang lalamunan. Ang sarili niyang boses ay parang banyaga sa kanyang pandinig. Ang saya sa mukha ng kanyang ina ay hindi maikakaila. Ngunit may iba pa siyang naramdaman. Isang presensya. Isang anino sa gilid ng kanyang paningin. Lumingon siya. Isang babae ang nakatayo roon. Magulo ang buhok, basa ang mga pisngi sa luha. Ang mga mata nito ay puno ng halo-halong emosyon, gulat, sakit, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Hindi niya ito kilala. Ngunit bakit parang may kung anong humihila sa kanya rito? Sino ka? Iyon ang gustong itanong ng isip niya. Ngunit ang puso niya, o kung anumang parte ng kanyang pagkatao na natulog ng matagal, ay may ibang sinasabi. Pamilyar ka. Ang amoy mo parang amoy ng mga bulaklak sa hardin pagkatapos ng ulan. Ang boses mo, narinig ko na ang boses mong iyon. Sa panaginip ko, siguro. Ang isip at puso niya ay nagtatalo. Nanalo ang isip. Sino ka? Tanong niya, at nakita niya kung paano lalong nasaktan ang mga mata ng babae sa kanyang tanong. Bago pa makasagot ang babae, mabilis na sumingit ang kanyang ina. Wala siya, anak. Siya si Clara. Ang caregiver mo. Ang nag-alaga sa iyo habang natutulog ka. Caregiver. Ang salita ay tila hindi tugma sa nararamdaman niya. Ang koneksyon na nararamdaman niya ay hindi para sa isang estranghero.
Mabuti pa, Clara, lumabas ka muna, sabi ni Donna Elvira, ang boses ay puno ng otoridad, ipinagtatabuyan ang babae. Kailangan ng anak ko ng pahinga. Kami na ang bahala rito. Nakita ni Marco kung paano napayuko si Clara, kung paano ito tumango ng walang imik, at kung paano ito dahan-dahang tumalikod para umalis. At sa pagtalikod nito, naramdaman ni Marco ang isang biglaang pagkabahala, isang pakiramdam ng pagkawala. Na para bang ang isang piraso ng kumot na bumabalot sa kanya sa loob ng mahabang panahon ay biglang hinila. Teka, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Huminto si Clara sa may pinto, ngunit hindi ito lumingon. Huwag-huwag ka munang umalis, sabi ni Marco. Ang utos na yon ay hindi lang para kay Clara. Para rin yun sa kanyang ina na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Pero anak, kailangan mo nang. Ma, putol niya sa kanyang ina, ang kanyang boses ay may diin kahit na mahina. Gusto kong manatili siya. Nagkaroon ng isang mabigat na katahimikan. Si Donna Elvira ay halatang hindi natuwa, ngunit wala itong nagawa kundi tumango ng pilit. Bumalik si Clara sa kinatatayuan nito kanina, sa isang sulok, tahimik na parang isang anino. Sinubukan ni Marco na alalahanin. Ano ang nangyari? Ang huli niyang natatandaan ay nagmamaneho siya papuntang Tagaytay, may dala siyang isang maliit na kahon para kay Isabel. Isabel. Ang pangalan ay parang isang dayuhang salita sa kanyang isipan. Isang pangalan na alam niyang dapat ay may kahulugan, pero wala siyang maramdamang koneksyon. Si Isabel, sabi ng kanyang ina, na para bang nabasa nito ang kanyang isip. Ang fiance mo. Papunta na siya rito. Sobra siyang nag-alala sa'yo. Sa pagbanggit ng pangalan ni Isabel, isang matinding sakit ng ulo ang biglang sumalakay kay Marco. Napapikit siya. Pakiramdam niya ay may isang mabigat na presyon sa kanyang isipan. Ang ideya ng isang fiance, ng isang responsibilidad, ay nakakasakal. Ma, masakit ang ulo ko, dain niya. Sige, magpahinga ka lang, anak. Ngunit ang sakit ay hindi nawawala. Hanggang sa muli niyang idinilat ang kanyang mga mata at tiningnan si Clara, ang babaeng tahimik sa sulok. Sa pagtingin lang sa kanya, tila bahagyang gumaan ang pakiramdam niya. Ang presensya nito ay kalmado. Payapa. Pwede mo bang basahin ulit yon? Tanong ni Marco. Kumunot ang noo ni Donna Elvira. Basahin ang ano? Ngunit si Clara, tila naintindihan siya. Kinuha nito ang librong nakapatong sa mesa. Ang libro tungkol sa prinsipe at sa mahirap na dalaga. Anak, ano bang pinagsasabi mo? Baka kailangan nating tawagin ulit ang... Ma, please, sabi ni Marco. Gusto ko lang siyang marinig na magbasa. Walang nagawa si Donna Elvira kundi manahimik, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkadismaya. Naupo si Clara sa silyang katabi ng kama. Nanginginig pa rin ang mga kamay nito habang binubuklat ang libro. Nagsimula itong magbasa sa mahinang boses, ang parehong boses na naririnig niya sa kanyang mga panaginip. At habang nakikinig siya, ang sakit ng kanyang ulo ay unti-unting nawawala. Ang bigat sa kanyang dibdib ay gumagaan. Ang gulo sa kanyang isipan ay napapalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Tinitigan niya ang babae. Ang paraan ng paggalaw ng mga labi nito habang nagbabasa. Ang lungkot na nananatili sa mga mata nito. At pagkatapos, napansin niya ang singsing sa daliri nito. Ang singsing. Hindi niya ito naalala. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Ngunit sa daliri nito, mukha itong perpekto. Mukhang doon talaga ito nababagay. Nang matapos ang kabanata, isinara ni Clara ang libro. Nag-angat ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang sandali, tila silang dalawa lang ang tao sa silid. Inabot ni Marco ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Clara. Ang balat nito ay malambot at bahagyang malamig. Huwag kang umalis, bulong niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Dito ka lang sa tabi ko. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang kanyang ina. Nakatayo si Dong Elvira, ang mga kamay ay nakakuyom, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na hindi maitago. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang panaginip na ayaw ng gisingin ni Clara. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumabalik ang lakas ni Marco. At sa bawat araw na yon, ang pader sa pagitan nila, ang pader ng pagiging pasyente at caregiver, ng mayaman at mahirap, ay unti-unti ring gumuho. Ang kanilang umaga ay nagsisimula sa physical therapy sa malawak na hardin. Si Marco, na dati isang makapangyarihang si,
ay ngayon parang isang bata na muling natututong maglakad. May mga araw na puno ito ng pagkadismaya. Hindi ko kaya, sabi ni Marco isang araw, halos masubsob ito sa damuhan matapos bumigay ang kanyang mga binti. Pawis na pawis ito, at ang kanyang mukha ay puno ng frustrasyon. Kaya mo yan, sir, sabi ni Clara, laging nasa tabi niya para umalalay. Dahan-dahan lang po. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi ni Marco, humihingal. Marco na lang. Ngumiti si Clara. Sige po, Sir Est, Marco. Sa isa pang pagsubok, biglang nanghina ang tuhod ni Marco. Napasigaw ito ng bahagya. Bago pa ito tuluyang bumagsak, mabilis na umikot si Clara at sinalo siya. Ang bigat ni Marco ay halos maging dahilan para matumba rin siya, ngunit nagawa niyang panatilihin ang kanilang balanse. Napakalapit nila sa isa't isa. Ang braso ni Marco ay nakapulupot sa kanyang balikat para sa suporta. Ang mga kamay ni Clara ay nakahawak ng mahigpit sa baywang nito. Amoy niya ang pabango ni Marco at ramdam niya ang init ng hininga nito sa kanyang noo. Nag-angat siya ng tingin. Ang mga mata ni Marco ay hindi na nakatingin sa daan kundi sa kanya. Ang mga matang iyon na dati puno ng pagkalito ay ngayon puno ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Clara sa loob ng isang segundo. Salamat, bulong ni Marco, ang kanyang boses ay malalim at bahagyang paos. Hindi nakasagot si Clara. Pakiramdam niya ay may kuryenteng dumaloy mula sa mga kamay niyang nakahawak sa baywang nito, pataas sa kanyang mga braso, at diretsyo sa kanyang puso. Mabilis siyang umiwas ng tingin at tinulungan itong makaupo sa isang bench sa ilalim ng isang puno ng mangga. Mula noon, naging mas magaan ang kanilang samahan. Ang kanilang mga hapunan, na dating tahimik, ay napuno na ng kwentuhan sa balkonahe, kung saan tanaw nila ang paglubog ng araw sa Taal Volcano. Ikinuwento ni Marco ang hirap at pressure ng pagpapatakbo ng isang malaking kumpanya, ang mga gabing hindi siya natutulog, ang mga desisyong nakasalalay sa kanya. Mga bagay na hindi niya kailanman naikwento kahit kanino, kahit sa kanyang ina, at lalo na kay Isabel. Si Clara naman, sa unang pagkakataon, ay nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang kanyang sariling mundo. Ikinuwento niya ang kanyang simpleng buhay sa probinsya, ang kanyang mga magulang, at ang kanyang maliit na pangarap na magkaroon ng sariling flower shop. Flower shop, tanong ni Marco, nakangiti. Bakit flower shop? Kasi po, sabi ni Clara, naniniwala ako na ang mga bulaklak ay may sariling lengguwahe. May bulaklak para sa saya, sa lungkot, sa pasasalamat, sa pag-ibig. Gusto kong maging bahagi ng paghahatid ng mga mensaheng iyon. Tinitigan siya ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. You know, you're the first person I've talked to in years na hindi pera o negosyo ang bukang bibig. Isang gabi, habang naglalakad sila sa hardin matapos ang kanilang hapunan, biglang huminto si Marco. Clara, sabi niya. Mula nang magising ako, ikaw ang una kong nakita. Ang boses mo ang unang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Pakiramdam ko matagal na kitang kilala. Namula ang mga pisngi ni Clara. Baka po dahil ako ang nag-alaga sa inyo. Hindi, sabi ni Marco, umiling ito. Iba ito. Hinawakan niya ang kamay ni Clara. Ang kanyang mga mata ay seryoso, at ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Hindi ko naaalala ang nakaraan ko, Clara. Hindi ko naaalala kung sino ako noon. Pero ang alam ko lang ang lalaking kaharap mo ngayon, masaya siya kapag kasama ka. Dahan-dahan, inilapit ni Marco ang kanyang mukha sa kanya. Nakikita ni Clara ang sarili niyang refleksyon sa mga mata nito. Napapikit siya, nag-aantay. Nag-aantay sa isang bagay na sa panaginip niya lang nararanasan. Ang kanyang unang halik. Ramdam na niya ang init ng labi nito, ilang pulgada na lang ang layo. Sir Marco. Ma'am Clara. Ang boses ng isang kasambahay mula sa balkonahe ang biglang pumutol sa mahikang bumabalot sa kanila. Mabilis silang naghiwalay, parehong nagulat at medyo nahihiya. Para silang mga teenager na nahuli sa akto. Bakit, Manang? Tanong ni Marco, sinusubukang itago ang pagkadismaya sa kanyang boses. May bisita po kayo, sabi ng kasambahay. Kumulot ang noo ni Marco. Hindi niya inaasahan ang sinuman. Nasa pinto po, dagdag ng kasambahay. Siya po si Miss Isabel Gonzaga. Ang pangalan ay parang isang malakas na kulob na yumanig sa buong hardin. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay biglang naglaho. Ang saya at kilig na nararamdaman ni Clara ay biglang napalitan ng isang malamig na takot.
Tumingin sila sa isa't isa, at sa isang iglap, ang magic na kanilang binuo ay nawasak. Ang nakaraan, na pilit nilang kinalimutan, ay bumalik para maningil. Ang pangalang Isabel Gonzaga, ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa isipan ni Marco. Biglang bumalik ang mga pira-pirasong alaala, isang magandang mukha na nakangiti sa mga litrato, mga hapunan sa mamahaling restaurant, mga pag-uusap tungkol sa negosyo at kasal. Ngunit lahat ng iyon ay parang mga eksena sa isang pelikula na pinanood niya, hindi mga karanasang tunay niyang naramdaman. Malamig. Walang emosyon. Tumingin siya kay Clara. Nakita niya ang pagkawala ng kislap sa mga mata nito, ang pagbalik ng takot na matagal na niyang hindi nakikita. Gusto niyang hawakan ang kamay nito at sabihing wala ito. Tayo pa rin. Ngunit bago pa niya magawa iyon, ang presensya ng nakaraan ay pumasok na sa kanilang hardin. Si Isabel Gonzaga ay lumitaw mula sa pintuan ng balkonahe, kasama si Donna Elvira na halatang tuwang-tuwa. Si Isabel ay perpekto, mula sa kanyang mamahaling bestida hanggang sa kanyang alahas. Ang bawat kilos niya ay may kasamang grasya at kumpiyansa. Siya ang babaeng perpekto sa papel. Ang babaeng dapat niyang mahalin. Ngunit nang makita siya ni Marco, wala siyang naramdamang pananabik. Wala siyang naramdamang pagmamahal. Ang naramdaman niya ay isang biglaang pressure, isang bigat na muling bumalik sa kanyang mga balikat. Marco, darling, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay malambing ngunit may pagka-artipisyal. Mabilis siyang lumapit at yumakap ng mahigpit kay Marco, na para bang hindi nito nakikita si Clara na nakatayo sa tabi niya. Oh God, I was so worried. Hindi mo alam kung gaano ako katagal nagdasal para magising ka. Nananatiling nakatayo si Marco, ang kanyang mga kamay ay nasa tagiliran, hindi gumaganti sa yakap. Pakiramdam niya ay isang estranghero ang yumayakap sa kanya. Isabel, sabi lang niya, ang kanyang boses ay walang laman. Bumitaw sa yakap si Isabel at hinawakan ang kanyang mukha. You look good. You look different. Ang mga mata nito ay mabilis na sumulyap kay Clara, isang sulyap na puno ng pagtatasa at pagmamaliit, bago muling ibinalik ang atensyon kay Marco. Anak, halika, pumasok na tayo sa loob, sabi ni Donna Elvira, ang kanyang ngiti ay abot tenga. Ipinulupot niya ang kanyang braso kay Isabel. I'm sure marami kayong dapat pag-usapan. Clara, utos nito, hindi man lang tumitingin sa dalaga, ipaghanda mo kami ng maiinom. Ang utos ay isang malinaw na mensahe, hindi ka kabilang dito. Bumalik ka sa pagiging katulong. Nakita ni Marco kung paano napayuko si Clara at tumango. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito bago ito tumalikod. Isang bagay sa loob niya ang gustong sumigaw, napigilan ito, na sabihin, hindi, manatili ka rito. Ikaw ang gusto kong kasama. Ngunit hindi siya nakapagsalita. Naparalisa siya ng sitwasyon. Pumasok sila sa sala. Umupo si Marco sa isang sofa, habang si Isabel at ang kanyang ina ay umupo sa tapat niya, na para bang isang panel na huhusga sa kanya. Si Clara ay tahimik na pumasok, naglapag ng isang tray ng juice sa mesa, at mabilis na umalis na parang isang multo. Ang pagkawala nito sa silid ay nag-iwan ng isang malaking espasyo na hindi kayang punan ni Isabel at ng kanyang ina. So, anong naaalala mo? Tanong ni Isabel, sinusubukang maging malambing. Hindi gaanong marami, matipid na sagot ni Marco. Marco, darling, huwag kang mag-alala, sabi ni Isabel, inabot ang kanyang kamay. Nandito ako. Nandito kami para tulungan kang alalahanin ang lahat. Ang mga plano natin ang kasal. Isabel, I think we should take things slow, sabi ni Marco, dahan-dahang binawi ang kanyang kamay. Hindi pa ako handa. Ang ngiti sa mukha ni Isabel ay bahagyang nag-alinlangan. Tumingin ito kay Donna Elvira na parabang humihingi ng tulong. Huminga ng malalim si Donna Elvira. Anak, may kailangan kang malaman. Isang bagay na hindi na pwedeng ipagpaliban. Tumingin si Marco mula sa kanyang ina patungo kay Isabel. Ang mukha ni Isabel ay biglang nagbago. Nawala ang peking ngiti, at napalitan ito ng isang ekspresyon ng takot. Pagtitiyaga? Ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa. Marco, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig ngayon. Noong araw ng aksidente mo papunta ka sa akin, di ba? Para mag-propose. Hindi sumagot si Marco. Hindi niya maalala. May nangyari pagkatapos mong maaksidente. Akala ko nawala na kita. Akala ko mag-isa ko na lang haharapin ang lahat. Marco Lee.
Hinawakan ni Isabel ang tiyan nito. Isang kilos na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Marco. Marco, buntis ako, sabi ni Isabel, at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Magkakaanak na tayo. Ang mga salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng tahimik na sala. Napatingin si Marco sa tiyan ni Isabel, pagkatapos ay sa mukha nito, at sa mukha ng kanyang ina na ngayon ay puno ng pag-asa at pagtatagumpay. Ang kanyang isip ay blanko. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang lahat ng kapayapaan na naramdaman niya sa mga nakalipas na linggo, ang lahat ng saya, ang lahat ng pag-asa na binuo niya kasama si Clara, lahat ay gumuho sa isang iglap. Hindi niya ito naalala. Hindi niya ito nararamdaman. Ngunit kung totoo ang sinasabi nito, may responsibilidad siya. Isang responsibilidad na mas malaki pa sa nararamdaman niya. Sa di kalayuan, sa may pinto ng kusina, nakita niya si Clara. Nakatayo ito roon, narinig ang lahat. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, maputla na parang papel. Ngunit ang kanyang mga mata ay sumisigaw sa sakit na hindi kayang isatinig. Nagkatitigan sila. At sa mga matang iyon, nakita ni Marco ang pagguho ng kanilang munting mundo. Parang nabasag na salamin ang mundo ni Clara. Ang mga salita ni Isabel, buntis ako, magkakaanak na tayo, ay umalingaw sa kanyang tainga, paulit-ulit, hanggang sa ang lahat ng ibang tunog ay nawalan na ng saysay. Nakatayo siya sa may pinto ng kusina, ngunit pakiramdam niya ay nasa kabilang dulo siya ng isang mahabang tunel, at sa dulo noon ay ang eksenang sumisira sa kanyang puso. Ang masayang mukha ni Donna Elvira. Ang umiiyak ngunit nagtatagumpay na mukha ni Isabel. At ang mukha ni Marco blanco, gulat at nawawala. Ang unang kumilos ay si Donna Elvira. Tumingin ito sa direksyon niya, at ang mga mata nito, na kanina lang ay puno ng saya, ay muling naging matalim at malamig. Ano pang ginagawa mo riyan? Sabi ng Donya, ang boses ay hindi na pasigaw, kundi isang mahinang utos na mas masakit pa. Tapos na ang palabas mo. Narinig mo na ang lahat. Hindi ka na kailangan dito. Sumunod si Isabel, na ngayon ay buong-buo ng ginagampanan ang papel ng isang kaawa-awang biktima. Yumakap ito sa braso ni Marco. Darling, this is all too much for me. The stress, it's not good for the baby, sabi nito, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Clara, puno ng paratang. Isang atake mula sa kanan, isang atake mula sa kaliwa. Si Clara ay nasa gitna, walang kalaban-laban. Ngunit may isa pa siyang pag-asa. Isang tao. Dahan-dahan, itinuon niya ang kanyang buong atensyon kay Marco. Ang lahat ng tao sa silid ay naglaho. Tanging siya na lang at si Marco ang natira sa kanyang mundo. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Hindi niya kailangan ng mga salita. Ang kanyang tingin ay sapat na. Isang salita lang, Marco. Sabihin mong hindi totoo. Sabihin mong may nararamdaman ka para sa akin. Ipagtanggol mo ako. Isang salita lang. Nagkatitigan sila sa loob ng isang sandali na parang isang kawalang hanggan. Nakita ni Clara ang gulo sa mga mata ni Marco. Nakita niya ang sakit, ang pagkalito. Nakita niya ang pagtatalo sa loob nito. Naghintay siya. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa kanyang dibdib sa pag-aantay. At pagkatapos, sa isang iglap na dumurog sa kanyang kaluluwa, umiwas si Marco ng tingin. Katahimikan. Ang katahimikan na iyon ang pinakamasakit na sagot. Mas masakit pa sa 100 masasakit na salita. Sa katahimikang iyon, sinabi ni Marco ang lahat, na ang mga sandali nila sa hardin, ang mga ngiti, ang mga kwentuhan, ang muntik ng halik, lahat ng iyon ay walang halaga kumpara sa responsibilidad na biglang ipinataw sa kanya. Sa katahimikang iyon, pinili niya ang kanyang nakaraan. Pinili niya ang kanyang tungkulin. At sa katahimikang iyon, tinanggap ni Clara ang kanyang pagkatalo. Wala nang luhang lumabas. Naubos na. Ang natira na lang ay isang malamig at basag na pakiramdam sa kanyang kalooban. Ngumiti si Donna Elvira. Isang ngiting matagumpay. Lumapit ito sa kanya, at sa pangalawang pagkakataon, may iniabot itong tseke. Ang parehong tseke na tinanggihan niya noon sa ospital. Compensation, sabi ni Donna Elvira, binibigkas ang bawat pantig na parabang isang insulto. Para sa serbisyo mo. Sapat na siguro yan para hindi ka na namin muling makita. Noon, sa ospital, ang pagtanggi niya ay galing sa pride. Ngayon, ang kanyang pagtanggap ay galing sa pagkasira.
Ngunit sa ilalim ng pagkasirang iyon, may isang maliit na bahagi ng kanyang pagkatao ang lumaban, isang huling piraso ng dignidad. Tinitigan niya ang tseke, pagkatapos ay tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Donna Elvira. Dahan-dahan, inabot niya ito. Opo, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit walang buhay. Tatanggapin ko po. Bayad para sa serbisyo ko. Kinuha niya ang tseke at itinupi ito. Hindi niya tiningnan ang halaga. Hindi na yon mahalaga. Pagkatapos, dahan-dahan niyang tiningnan ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang singsing na simbolo ng isang pangarap na hindi naman pala para sa kanya. Ang pamana ng pamilyang hinding-hindi siya magiging bahagi. Sa huling pagkakataon, hinaplos niya ang malamig na bato nito. Dahan-dahan, hinubad niya ito. Walang pag-aalinlangan. Walang pagsisisi. Lumapit siya sa center table, kung saan nakapatong ang tray ng juice na isinilbi niya kanina. At sa harap nilang lahat, marahan niyang ipinatong ang singsing sa ibabaw ng makintab na kahoy. Ang tunog ng paglapat nito sa mesa ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Tumingin siya kay Marco sa huling pagkakataon. Hindi po ito sa akin, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. At hinding-hindi magiging akin. Pagkasabi noon, tumalikod siya. Hindi na siya lumingon. Naglakad siya palabas ng sala, sa mahabang pasilyo, palabas ng malaking pinto ng mansyon na yon. Ang bawat hakbang ay isang paglaya mula sa isang magandang kasinungalingan. Naglakad siya palabas ng gate, at sa kanyang paglabas, bumalik siya sa pagiging si Clara Santos, ang babaeng walang trabaho, walang tirahan, at may basag na puso. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang isang pirasong papel na magbabago sa kanyang buhay, at isang sakit na hindi niya alam kung kailan maghihilom. Tapos na. Ang pag-alis ni Clara ay nag-iwan ng isang malaking butas sa mansyon, isang katahimikan na hindi kayang punan ng kahit anong ingay. Para kay Marco, ang bawat sulok ng bahay ay isang paalala ng kanyang kawalan. Ang hardin kung saan sila naglalakad. Ang balkonahe kung saan sila nagkwentuhan. Ang silyang laging inuupuan nito sa tabi ng kanyang kama. Ang buhay ay bumalik sa dati, o ang dati na gusto ng kanyang ina. Si Isabel ay halos araw-araw na nasa mansyon, abala sa pagpaplano ng kanilang kinabukasan. Ipinapakita nito sa kanya ang mga design para sa nursery room, mga listahan ng bisita para sa kasal, mga bagay na dapat ay nagpapasaya sa kanya, ngunit nagbibigay lang ng isang malamig at mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang singsing na iniwan ni Clara ay nanatili sa ibabaw ng mesa sa sala sa loob ng isang araw. Hindi ito ginalaw ni Marco, hindi rin ginalaw ng kanyang ina. Para itong isang tahimik na akusasyon. Kinaumagahan, kinuha niya ito at itinago sa kahon nito. Sa paghawak niya rito, naramdaman niya ulit ang pakiramdam ng pagkawala. Ang singsing na ito ay hindi para kay Isabel. Para ito kay Clara. Habang tumatagal, nagsimulang mapansin ni Marco ang maliliit na bagay. Ang paraan ng pagiging sobrang protective ni Isabel sa kanyang cellphone, na laging nakatago o nakataob. Ang pag-iwas nito sa mga tanong tungkol sa mga petsa bago ang kanyang aksidente. Ang mga kwento nito ay tila may mga butas, mga detalyeng hindi magkatugma. Isang gabi, habang nag-uusap sila, nabanggit ni Marco ang isang party ng kanilang kumpanya na nangyari 2 buwan bago ang aksidente. Naaalala ko, nandoon ka, di ba? Tanong niya. Biglang natigilan si Isabel. Nandoon ako, syempre. Talaga? Dahil ang natatandaan ko, nasa Singapore ka noon para sa isang fashion event, sabi ni Marco, isang maliit na pagsubok lang. Namutla si Isabel. Ay, nga pala. Sorry, darling. Masyado na akong maraming iniisip. Ang pagbubuntis alam mo na. Ngunit ang buto ng pagdududa ay naitanim na. Ang isang na tulad ni Marco ay sanay mag-analisa ng mga tao at sitwasyon. At sa sitwasyong ito, may mali. May malaking mali. Kinabukasan, habang si Isabelle at ang kanyang ina ay abala sa pamimili, gumawa si Marco ng isang tawag. Isang tawag sa pinakamagaling na private investigator na kilala niya. I need you to look into someone, sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Isabel Gonzaga. I want to know everything. Her activities for the past 6 months. Everything. Habang nag-aantay siya ng resulta, ang kanyang isip ay laging napupunta kay Clara. Nasaan na kaya siya?
Ano na ang ginagawa niya? Ligtas ba siya? Ang halaga sa tseke ay malaki, ngunit alam niyang hindi iyon ang makakapagpasaya rito. Sa isang maliit na kanto sa Quezon City, isang bagong pwesto ang nagbukas. Ang pangalan sa itaas ng pinto ay simple lang, Clara's Blooms. Sa loob, si Clara, na nakasuot ng isang simpleng apron, ay abala sa pag-aayos ng mga sariwang bulaklak. Ang amoy ng rosas, lilies, at lavender ay pumupuno sa hangin. Ang lugar ay maliit, ngunit maliwanag at masaya. Ginamit niya ang lahat ng pera mula sa tseke upang tuparin ang nag-iisa niyang pangarap. May mga customer na pumapasok at binabati niya sila ng isang ngiti. Ang ngiting iyon ay hindi pa kasing sigla ng dati, may bakas pa rin ng lungkot sa kanyang mga mata kung walang nakatingin, ngunit ito ay totoo. Ito ay sa kanya. Sa bawat bulaklak na kanyang inaayos, sa bawat customer na kanyang natutulungan, unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang sarili. Hindi na siya ang babaeng nakayuko, nag-aantay ng awa. Isa na siyang may-ari ng isang maliit na negosyo. Siya na ang may kontrol sa kanyang buhay. Makalipas ang isang linggo, isang brown envelope ang dumating para kay Marco. Walang pangalan ng nagpadala. Dinala niya ito sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob ay mga litrato. Ang unang litrato ay si Isabel, nakangiti, kayakap ang isang lalaking hindi niya kilala. Masaya sila. Masyadong masaya. Ang pangalawang litrato ay sila ulit, pumapasok sa isang condominium building. Ang petsa sa ilalim ng litrato, 3 buwan na ang nakalipas. Ang pangatlo, pang-apat, pang-lima, isang serye ng mga litrato na nagpapakita ng isang relasyon na matagal nang nangyayari. At ang huling papel sa envelope ay hindi isang litrato. Ito ay isang kopya ng medical record. Isang resulta ng isang ultrasound. May petsa. Ang tinatayang edad ng fetus ay hindi tugma sa sinasabi ni Isabel. Nabitawan ni Marco ang mga litrato. Kumalat ang mga ito sa kanyang mesa na parang mga baraha ng kasinungalingan. Hindi galit ang una niyang naramdaman, kundi isang malaking paggaan ng loob. Isang paglaya. Hindi niya responsibilidad. Hindi niya kasalanan. At pagkatapos dumating ang galit. Isang malamig at tahimik na galit. Galit para sa panloloko. Ngunit higit sa lahat, galit para sa sarili niya. Hinayaan niyang mawala si Clara para sa isang kasinungalingan. Sinaktan niya ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng totoong pag-aalaga dahil naniwala siya sa isang pag-arte. Kinuha niya ang lahat ng ebidensya at bumaba. Naabutan niya si Isabelle at ang kanyang ina sa sala, masayang tinitingnan ang isang magazine tungkol sa mga kasal. "Marco, darling. Look at this gown, isn't it perfect?" sabi ni Isabel, hindi napapansin ang madilim na aura na bumabalot kay Marco. Hindi sumagot si Marco. Dahan-dahan, isa-isa, inilapag niya ang mga litrato sa ibabaw ng magazine, tinatakpan ang larawan ng isang masayang bride. Ang ngiti sa mukha ni Isabel ay unti-unting nawala habang nakikita nito ang bawat litrato. Ang kanyang mukha ay namutla na parang naubusan ng dugo. "Ano to?" nanginginig niyang tanong. "Marco, this is not what it looks like. Photoshop too. May naninira lang sa atin." Tumingin si Marco sa kanyang ina, na ngayon ay nakatayo na rin, gulat na gulat sa mga nakikita. "Ma, ito ba ang pamilyang gusto mong buuin natin?" tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng sakit. "Isabelle, anong ibig sabihin nito?" tanong ni Donna Elvira, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kahihiyan. "Tita. Marco. I can explain," sabi ni Isabel, umiiyak na ngayon. "Nagkamali ako, pero mahal kita, Marco. Ikaw ang mahal ko." Hindi na nakinig si Marco. Kinuha niya ang huling piraso ng ebidensya, ang medical record, at inilapag ito sa harap ni Isabel. "Ang hindi ko lang maintindihan, Isabel," sabi ni Marco, ang kanyang tingin ay matalim na parang kutsilyo, "ay kung paano ako naging ama ng isang batang ipinaglihi mo noong mga panahong nasa koma ako." Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kasinungalingan. Wala nang masabi si Isabel. Napahagulgol na lang ito, ang kanyang pag-arte ay wala nang silbi. Tumayo si Marco. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala na, napalitan ng isang malinaw na layunin. "Tapos na tayo, Isabel," sabi niya. "Umalis ka na sa bahay na ito at huwag ka nang babalik." Pagkatapos ay hinarap niya ang kanyang ina.
Ang kanyang ina na ngayon ay nakatingin sa kanya, ang mukha ay puno ng pagsisisi at pagkabigla. At ikaw, ma, sabi ni Marco, at sa unang pagkakataon, tinutulan niya ang babaeng humubog sa buong buhay niya. Mali ka. At ako mas mali ako dahil nakinig ako sa'yo. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Saan ka pupunta, anak? Humahabol na tanong ng kanyang ina. Huminto si Marco sa may pinto at lumingon. Hahanapin ko siya, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na hindi pa naririnig ng kanyang ina kailanman. Hahanapin ko ang babaeng dapat ay nasa tabi ko ngayon. At itatama ko ang lahat. Ilang araw ang ginugol ni Marco sa paghahanap. Sa tulong ng kanyang investigator, natunton niya ang maliit na flower shop sa isang abalang kanto ng Quezon City. Habang papalapit ang kanyang sasakyan, bumagal ang tibok ng kanyang puso. Paano kung ayaw na siyang makita nito? Paano kung huli na ang lahat? Paano kung masaya na ito nang wala siya? Ipinark niya ang kanyang kotse sa di kalayuan at naglakad. At doon, nakita niya ito. Clara's Blooms. Isang maliit at simpleng pwesto, ngunit puno ng buhay at kulay. Puno ng pagkatao ni Clara. Nakatayo si Marco sa kabilang kalsada, pinapanood ito mula sa malayo. Nakita niya si Clara sa loob, abala sa pag-aayos ng isang bouquet ng mga puting rosas. Nakasuot ito ng isang simpleng bestida at isang apron. Ang buhok nito ay nakatali lang sa isang magulong buwan. Simple. Payapa. At para kay Marco, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Nakita niya itong ngumiti sa isang customer. Isang ngiting totoo. Isang ngiting nagsasabing, okay na ako. At ang ngiting iyon, kahit masakit para sa kanya, ay nagbigay din sa kanya ng lakas. Huminga siya ng malalim at tumawid ng kalsada. Ang maliit na kampanilya sa itaas ng pinto ay tumunog nang buksan niya ito. Nag-angat ng tingin si Clara mula sa kanyang ginagawa. Good morning po. Welcome to Clara's. Natigilan siya sa pagsasalita nang makita niya kung sino ang pumasok. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Ang gunting na hawak niya ay halos malaglag mula sa kanyang kamay. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Walang dalang bulaklak si Marco. Walang dalang regalo. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili, ang kanyang nagsisising puso, at ang katotohanan. Clara, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Pwede ba tayong mag-usap? Nag-alinlangan si Clara. Tumingin siya sa paligid ng kanyang munting tindahan. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang lugar kung saan niya sinubukang kalimutan ito. At ngayon, narito ito, dinadala ang lahat ng sakit pabalik. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi niya, bumalik ang tingin sa mga rosas. Meron, sabi ni Marco, humakbang papalapit. Clara, please. Kahit 5 minuto lang. Huminga ng malalim si Clara. Tumango ito. Itinabi niya ang kanyang ginagawa at hinarap ito. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit may pader sa paligid nito na hindi naroon dati. Nalaman ko na ang lahat simula ni Marco. Ang tungkol kay Isabel. Ang tungkol sa bata. Hindi totoo ang lahat. Isa yung malaking kasinungalingan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Clara. Okay, sabi lang nito. Hindi okay, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nababasag. Clara, duwag ako. Natakot ako sa responsibilidad na hindi naman pala sa akin. At sa takot na yon, sinaktan kita. Pinabayaan kita. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Tumingin si Clara sa kanya. Sa wakas, nakita niya ang sakit at pagsisisi sa mga mata nito. Masaya ako para sa'yo, Marco, sabi ni Clara, at ang kanyang mga salita ay totoo. Masaya akong nalaman mo ang katotohanan. Hindi lang yan ang gusto kong sabihin, sabi ni Marco. Lumapit pa siya ng kaunti. Noong umalis ka, doon ko naintindihan. Hindi ang mansyon sa Tagaytay ang tahanan ko. Hindi ang company. Ikaw ang tahanan ko, Clara. Sa'yo ako nakakahanap ng kapayapaan. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Clara. Marco, huwag na Clara, mahal kita, sabi niya, at ang mga salitang iyon ay lumabas ng buong buo at walang pag-aalinlangan. Mahal kita hindi dahil inalagaan mo ako. Mahal kita dahil sa kung sino ka. Dahil ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng isang tao.
At iyon ay wala sa pangalan o sa pera. Nasa puso. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon na gawa sa velvet. Ang parehong kahon kung saan nakalagay ang singsing. Binuksan niya ito. Alam kong wala akong karapatan, sabi niya. Alam kong sinaktan kita. Pero kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, ipapangako ko sa iyo, hinding-hindi na kita bibitawan. Lumuhod si Marco sa sahig ng maliit na flower shop sa harap ng babaeng minamahal niya. Natutunan kong mahalin ang sarili ko, Marco, sabi ni Clara sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Noong umalis ako, natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi ko na kailangan ng isang lalaki para buuin ako. Alam ko, sabi ni Marco, tumitingala sa kanya. At hindi kita binibigyan ng singsing na ito para buuin ka. Binibigyan kita nito dahil buka na. At gusto kong maging bahagi ng maganda at buong mundo na ginawa mo para sa sarili mo. Clara Santos, will you teach me how to love, and will you let me be your home? Tinitigan ni Clara ang lalaking nakaluhod sa harap niya. Ang siyi. Ang pasyente. Ang lalaking sumira sa kanyang puso. At ang lalaking handang ibaba ang lahat para sa kanya. Tumango siya, at sa pagtango niyang iyon, ang lahat ng pader na kanyang itinayo ay gumuho. Bulong niya. Marco. Tumayo si Marco at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Sa pagkakataong ito, perpekto ang pagkakalapat. Para itong laging doon nakatadhana. Nagyakapan sila sa gitna ng mga bulaklak, sa gitna ng kanilang bagong simula. Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan. Ginanap ito sa hardin ng mansyon sa Tagaytay, kung saan nagsimula ang kanilang kwento. Kaunti lang ang bisita. Ang mga pinakamahalagang tao lang. Si Manang Faye na umiiyak sa tuwa. Ilang malalapit na kaibigan. Mula sa malayo, sa may bintana ng kanyang silid, nakatanaw si Donna Elvira. Pinapanood niya ang kanyang anak, na ngayon ay may isang ngiting hindi pa niya nakikita dati, isang ngiting totoo, payapa, at puno ng pagmamahal. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Isang luha ng pagsisisi, at marahil, isang luha ng pagtanggap. Tinalikuran niya ang bintana, hinahayaan ang mga bata na maging masaya. Sa hardin, habang papalubog ang araw, magkahawak kamay sina Marco at Clara, nakatingin sa lawa. Salamat sa singsing, bulong ni Marco. Ngumiti si Clara at sumandal sa balikat nito. Hindi. Salamat sa'yo. Dahil sa huli, hindi ang singsing ang nagdala sa kanila sa isa't isa. Ito ay ang kanilang mga pusong nasugatan, na natagpuan ang lunas at tahanan sa piling ng isa't isa. At dito nagtatapos ang matamis na kwento ni na Marco at Clara. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagtawa, sa bawat kilig, at sa bawat pag-iyak. Ang inyong pakikinig at pagsubaybay ang nagbigay buhay sa kwentong ito. Ang pagsulat ng paglalakbay ni na Clara at Marco ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa akin. Kasama ninyo, sinamahan ko si Clara sa kanyang kalungkutan at pagbangon, at naramdaman ko ang bigat ng pagsisisi at determinasyon ni Marco. Ang bawat salita ay isinulat ng may pag-asa na sana'y maramdaman niyo ang bawat tibok ng kanilang mga puso. Ang kanilang kwento ay isang simpleng paalala sa ating lahat. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang maghilom ng pinakamalalim na sugat. Na ang pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi lalo na para sa ating sarili, ang susi sa tunay na kapayapaan. At higit sa lahat, sana'y naiwan sa inyo ang isang mensahe ng pag-asa, na anuman ang ating pinagmulan, anuman ang ating mga pagkakamali, lahat tayo ay karapat-dapat sa isang masayang wakas at sa isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ngayon, kami naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang inyong naramdaman? Aling aral mula sa kanilang kwento ang pinakatumatak at babaunin nyo sa inyong puso? Mangyaring iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa ay aming babasahin at pahalagahan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig. Ito ang inyong lingkod at manunulat, laging nagpapasalamat.